Hi, magandang umaga po sa iyo lahat. Magandang tanghali, magandang gabi. Ano ba inyong kinaroonan ngayon? Ako po si Mr. John Arias na gusto pong magbahagi sa inyong ngayong umaga sa salita ng Panginoon na ating pong pagbulay-bulayan. Ngayon ay December na at pinag-uusapan ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto kong basahin sa inyo ngayon ang salita ng Panginoon dito sa mga talata ng banal na kasulatan sa Mateo 2 mula sa 1 hanggang sa 6. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa panganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa verse 1, nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Juda sa mga kapanahonan ni Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nang galing sa sila pagdating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsasabi, verse 2, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at parito kami upang siya'y sambahin. Verse 3, nang marinig ito ni Haring Herodes ay nagulumihanan siya at pati ang buong Jerusalem. Verse 4, at pagkatipon ng lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Verse 5, at sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang nakasulat ng propeta. Verse 6, at ikaw, Bethlehem, na lupa ng Juda, sa anumang paraan hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda, sapagkat mula sa iyo lalabas ang isang gobernador na siyang maging pastor ng aking bayang Israel. So pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. No? At tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo ngayong araw na ikaw nagbigay sa amin ng magandang panahon. Lord, dalangin namin ang iyong mga salita ngayon na aming pagbulay-bulayan tungkol sa kapanganakan ng aming Panginoong Kristo. Pagpalain mo kaming lahat ng kikinig, niyayaan mo ng iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mga minamahal, mga kaibigan, ay hanggang ngayon ay pinagtatatalunan ng mundo kung December nga ba ipinanganak ang Panginoong Kristo. No, pinagtatalunan yan, kaya ang ilan ay may mga bagong taon sila na Pebrero. At ilan naman ay hindi naniwala na ang Panginoon nga ay Diyos at Hari. Kaya nga minamahal ngayong umaga, gusto ko ibahagi sa inyo na ang Panginoon ay ipinanganak. Ipinanganak siya doon sa Bethlehem ng Judea, doon kapanahonan ni Haring Herodes. Nang ang ating Panginoon ay ipinanganak, ay doon nagsimula ang ating kalendar, ang ating kandilaryo, ang ating kalendar na nag-count mula ngayon ng 2025. Mula noon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, gusto kong ating matungayan ngayong araw na ito ang mga salita ng Panginoon. Bakit nga ba ipinanganak ang Panginoon? At bakit kailangan ipanganak ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos? Dahil gusto ng Diyos na magkatawang tao. At gusto ng Diyos na ang tao ay maabot siya. Dahil ang Diyos ay napakataas at ang tao ay napakababa, no? Kaya gusto ng Diyos na maabot siya ng tao. Kaya siya ay
bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, ipinanganak ni Birheng Maria, at siya ay ating Panginoong Hesukristo. Bakit nga siya ipanganak? Kailangan siya ipanganak upang tayo ay matubos ng ating mga kasalanan. Kung walang kapanganakan at walang pagkabuhay na maguli, useless lahat ang ating mga pananampalataya. Dahil ang kabuuhan ng ating pananampalataya at ang ating pagkaligtas ay dahil sa kapanganakan at pagkamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Noong ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli, ay doon tayo magkaroon ng panibagang buhay mula sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Dahil kung ang Panginoon ay nanatiling patay, hindi nabuhay, wala ring katuturan ang ating pananampalataya. Ngayon, dahil ngayon ay araw ng kapanahunan na ng Pasko, no? Panahunan na ng ating pagkakilala ng ating Panginoong Hesus, Kanyang kapanganakan, at darating ang Kapaskuhan, at tayo ngayon ay naabala ang mundo para sa paghanda pagdating ng Pasko. At maraming dito sa ating mga lugar ay may mga malalaki ng mga Christmas giant, no? Malalaking mga palamuti sa mga bayan para paghanda na ng Kapaskuhan. Ngayon, ang lahat na ito ay maganda. Tama, no? Dahil naghahanda tayo para sa pag-celebrate ng ating kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Pero hindi magtatapos diyan, mga kaibigan. Dahil ang ating Panginoon ay hindi lamang nating siniselebrate ngayon, kundi dapat siya ay ating sabahin sa espiritu at katotohanan. Kasi maraming tao na hanggang pag-celebrate lang, hindi na talaga nakasintro yung kanilang pananampalataya at ang kanilang pananaw tungkol sa Panginoon. Kaya gusto kong malaman natin na ang tatlong mga magi o mga pantas ay nagsadya sa Panginoon upang siya'y makita. Ito'y mula sa silangan, at ang mga ito ay may mga iba't ibang mga eksperto sa larangan ng kanilang mga buhay. Ang isa dyan ay expert sa astrology. Ang isa dyan ay expert sa medicine. At ang isa dyan ay expert sa tinatawag na pamamahala o sinasabi nating political science. So, kompleto yung nagdalaw sa ating Panginoon upang siya'y batiin at handugan ng kanyang pagkasilang. Okay? So, mga ito ay hindi nila alam kung saan na ipanganak ang Panginoon. No? Pero nalalaman nila sa pamagitan ng tala ay may pagkakaiba ang tala o bituin. Nakita at nabasa nila na may pagkakaiba. At sila ay nagsiyasat, sila ay nag-aral na itong tala na ito ay naghahayag tungkol sa kapananganakan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang isa dyan sinasabi ko ay astrology. Nag-aaral sa mga panahon at mga bituin at mga nangyayari sa ating bansa. So, napag-aralan niya na nakakaibang bituin na kanyang nakita. At ang nakita nila ito ay kanilang sinundan hanggat sa maabot sila doon sa kinaroonan ng Panginoong Hesukristo. So, may tatlong eksperto na ito. Mayroon silang expertise sa kanilang mga buhay. Sabi ko nga, isa ay political science, isa ay expert for medicine, ang isa naman ay expert for astrology. Alam niya ang kapanahunan. Ngayon, ang mga ito ay talagang nagsikap na hanapin ang Panginoong Hesukristo para handugan ng kanilang madala-dalang mga handog sa Panginoon. Kaya dyan nauso ang exchange gift. No? Kaya pag nagkaroon tayo ng Christmas party, may exchange gift. Doon nagsimula yan sa tatlong mga mago na nagdala ng mga kaloob sa Panginoon. Una, ang dinala niya ay asimso. Pangalawa ay dinala niya ay bara. No? Pangatlo ay dinala niya ay gold. At
yan ang kanilang mga dala-dala, no? So bakit asinso? No? Sa panahon kasi nila noon ay kailangan asinso. Lalo na kapag ikaw ay sasamba sa Panginoon, ay magsunog ka muna ng asinso dahil yan ang kung baga ay palatandaan na ikaw ay sasamba sa Panginoon, maghahandog ka sa Panginoon, at ang insinso na yan ay maamoy ang Panginoon ay bababa ang kanyang presensya, tutupokin niya ang mga handog ng mga tao, lalo na especially ng mga time na yon ay mga punong saserdote o mga punong pari. Okay? So, insinso, ilan naman ay mira, yan ay isang mahal na pabango. Isang napakamahal na pabango na yan ay inaalay doon sa mga taong marangal, sa mga prinsipe, sa mga hari, yung mga pabango na yan. So, yan ay kanilang inandog sa Panginoon. Okay, inandog nila para kanilang maibigay doon sa kanilang hinahanap na hari. Ang isa naman ay gold. At sa panahon natin ngayon, ang gold ay isang napakalagang bagay na yan ang kuminsan ang tao na mamatay, nagpakamatay dahil sa gold, paghahanap ng gold. So ngayon, gusto kong maintindihan natin na ang Panginoon ay ipinanganak. Ang Panginoon ay pagkatapos na ipinanganak, siya ay ipinako. At pagkatapos na ipinako ang Panginoon dahil sa ating mga kasalanan ay siya ay muling nabuhay. At dahil siya ay muling nabuhay, tayong lahat